Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan, mga katambay. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong pahayag ng napakagaling at napakahusay po na DILG Secretary sa kasaysayan po ng ating bansa, si John Vic Remulla, mga kababayan. Ito po ang kanilang pahayag. May panibago na naman pong direktiba ang kanyang boss umano para daw po dito kay Saldico, kay Atty. Roque at kasama rin po si General Bantag mga kabayan na mga pinulitika nila yata umano. Pakinggan po natin ito pong pahayag ni John Vic mga kabayan. Zaldico is abroad. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero verify pa namin. Pero nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Pagdating kay Harry Roque, cancelled na ang passport niya. So it's only a matter of time na papabalikin na siya dito. As far as Bantag is concerned, he is last track to be in the Cordillera region and we are closing in on him. Yan po mga tambay. Napakagaling po mga kabayan, di ba ba? O, nasa Portuguese daw po ang sinasabi pong utak ng korupsyon mga kabayan. Dahil nga po, pagka po ang mga investigasyon ng gobyerno ng binagawang Pilipinas, ang itinuturo pong salarin yata umano ay si Saldico, ang ugat yata ng malawakang mahigit 3 taong korupsyon. Hindi po ba? Hindi po pwede pong idawit ang Malacanang dahil mismo sa tagapagsalita ng Malacanang na tinatawag na basura ng Vice President na garbage in, garbage out ay never daw pong nagnakaw ng pera si Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Hindi po ba? Kaya po hindi po pwedeng mapunta po ang issue ng korupsyon lalong-lalo po sa flood control at mga ghost project kay Bonget. At ganun din po sa pinsan na tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Dahil po mismo ang Senado sa pangunguna po ng Senate President at ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Lacson ay wala raw pong ebidensya na magdadawit kay tambaluslos. At ganun din po kay Sandro Marcos, ang representative po ng Ilocos Norte. Ganyan po ka-systematic mga kababayan ang nangyayari pong sabwatan umano nila yata para po mapagtakpan talaga ang malawakang korupsyon po nila. At ngayon, nakita naman po natin, para lang po may masabi na talagang tinutugis po ang mga magnanakaw katulad po ni Saldico ay gumagawa na raw po ng paraan at naguutos na ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang kapatid para po mapauwi ito pong si Saldico dahil nga po gagawa na raw po sila ng paraan at maghahain na sila ng extradition treaty daw po dito po sa bansa sa Portugal. Nakakuha na raw po ng pasaporte diyan si Saldico, mga kabayan. Grabe, no? Magmula po nung pinaputok ni Saldico na ang ulo at ang pinakamalaking isda talaga sa malawakang korupsyon na mahigit 3 taon ay nasa Malacanang at yung kanyang dating boss na si Tambaluslos umano ay ngayon, siya na po ngayon ang hinahabol ng gobyerno ng binagongang Pilipinas. Siya na po. At yan po ay malabo pa rin po sa sabaw ng pusit. Dahil kung talaga pong ang gobyernong ito
ay talagang tumutugis at talagang totoo na sila ay lumalaban sa korupsyon at wala silang kinalaman sa korupsyon kung totoo man. Matagal na po nilang napauwi yan. Hindi po ba? Hindi pa nakapag-a-apply ng pasaporte yan sa Portugal o sa Portuguese. Mapauwi na po nila yan. Hindi po ba? Kung hindi po sila magkakasabwat at kung hindi po sila magnanakaw umano. Hindi po ba? Napakalaki po na intelligent confidential fund ng Pangulo. 4.5 billion. Kailan pa po pumutok yan? Si Saldico'y nawawala po last year pa nung umalis ng bansa. Kung talagang si Saldico ang tinutugis nila na ulo at pinakamalaking ulo na isda ng korupsyon, matagal na po sanang nasa Pilipinas yan. Hindi po ba? Bakit kaya hanggang ngayon puro po press release? Press release. Lagi ang sinasabi nila magmula sa palasyo. Hindi po ba? Nasaan na ang makukulong na malalaking isda? Paano ka makapagpapakulong ng malalaking isda? Secretary John Vic. Nahandun sa Malacanang yata umano. Hindi mo mahuli-huli. At napakarami dyan sa Kongreso at Senado, hindi mo rin mahuli-huli umano. Anong isdang malaki? At anong malalaking ulo ng buhaya mahuhuli mo? Kung nakatutok lang tayo kay Saldico. Sige nga, si Saldico po ay isa lang po yan amuyong na nakikinabang sa gobyerno. Bata-bata. Bata-bata po nila yan. Hindi kaya na nakikinabang. Kasama po nila yan, utusan. Pero may nag-uutos po riyan. Sumusunod lang po sa utos nila yan. At nakikinabang dahil nautusan. Hindi po ba mga kabayan? Ganyan po katindi, excuse me po, ang binagong Pilipinas. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Alam na po ng Pilipino ang body language nila. Ang body language kasi, discarding magnanakaw umano. Ang body language nila. Kailangan po mapagtakpan ni Saldico ang systematic na ginawa nilang korupsyon umano. Hindi po ba? Diyan ka magtataka sa gobyerno ito. Pagdating po sa mga Duterte, ubod ng bilis umaksyon. Hindi po ba? Wala ng due process. Hindi po ba? Wala na. Katulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, wala pang isang araw. Wala pang isang araw. Nabigyan na po nila ng solusyon. Nahandyan na po ang Interpol na sinasabi nila. Nahandyan na rin daw po ang ICC na sinasabi nila na nasa katauhan ni General Torre. Lahat po ay si General Torre nakita natin sa katauhan ng Interpol at sa katauhan din po ng ICC. Hindi po ba napakabilis nila umaksyon pagdating po sa mga Duterte, lalong-lalo po sa dating Pangulo? Nahandyan na agad ang Interpol. Nahandyan na rin daw po ang ICC. Meron na agad aksyon. Hindi po ba? At Pilipinas pa ang naghatid. Hindi po ba? Bakit ang ngayon, pagka sila na po ang inuusig at dati nilang kasama at kaalyado nila, ay napakarami pong proseso ang iintayin ng mga Pilipino para po mapanagot ang sinasabi nilang si Saldico. Bakit kaya? Ang laki ng diferensya. Hindi po ba, mga kaubayan? Dahil hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Alam naman po kung sino po ang magkakasabwat. Hindi po ba? Ngayon, wala na rin daw pong pasaporte si Harry Roque. At pauwi na rin daw po nila si Atty. Roque. At ganun din daw po si General Bantag ay nasa Pilipinas daw po. Mga kababayan,
Ganyan po ang issue po na sinusolusyonan po ng binagawang Pilipinas. Ganyan po magsolusyon ng problema daw ang binagawang Pilipinas, lalong-lalo sa pag-iimbestiga ng malawakang korupsyon ng mahigit 3 taon na trilyon-trilyon po ang budget ng Pilipinas na wala pong pinatunguhan yata sa mga proyektong pinagmamalaki nila. Nauubos ang mga Pilipino, nachuchugi ang mga Pilipino sa mga pinagmamalaki nila. Binubuhusan po ng bilyong-bilyong piso. Ang Pilipino ay namamatay at sila naman po ay nagsisiyaman. Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po mga kababayan. Yan po. Muli na naman pong nangangako, mga kababayan, ang Pangulo sa pangunguna po at tagapagsalita ng kanyang sekretary ng DILG na si John Vic Rimulya. At nagmamalaki po, nagagamit na raw po sila ng treaty at para mapauwi at kakausapin na nila ang bansang Portugal, mga kababayan. At ganun din po kay Atty. Roque at tutugisin na rin po si General Bantag, mga kababayan. Ganyan po ang serswela para po tayong nanonood, mga kababayan, sa isang pinikula na naka-scripted lahat ng gagawin nila at lahat po ng sasabihin nila ay naka-scripted. Hindi kaya para lang po masabi na may ginagawa sila sa korupsyon. Hindi po ba? Kawawang Saldico. Siya ngayon ang naiipit. Samantalang hindi lang naman siya ang nagnakaw. At ang malaking tanong ni Kamanong, totoo bang pauuwiin nila si Saldico? O katulad lang po ni dating Secretary Bonoan ng DPWH. Nagpagamot lang daw po ang asawa sa Amerika. Noong 1 taon pa, hindi na umuwi. Ano na ang balita? Mga kababayan, Secretary John Vic, ang dating secretary ng DPWH, wala na rin. May pasaporte na rin ba? Na iba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Napakahusay ninyong lingkod bayan. Kung tatamaan lang po ng kulog at kidlat at magpaparusa sila, baka po sana ay magsuot po kayo ng helmet o mano. Baka tamaan po kayo. Hindi kaya? Mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilo Am, ni Joe, si Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Thank you po sa inyo mga kabayan, at shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga tulong. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Magsama-sama po tayo na ipanalangin po natin ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At siyempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan, at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Ingat-ingat po at tis po. God bless you po. Maraming salamat po. Bye-bye.